So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Basically, ang ibig sabihin po nito, sa simula pa lang, hindi yung pagkapanganak ha, sa simula pa lang, ipinaglilihi pa lang ni Santa Ana ang kanyang anak na si Maria. Si Maria ay inadya na ng Diyos sa pagkakasala. In particular, sa original na pagkakasala, sa original sin, na ating normal na minamana sa ating unang mga magulang. Dahil sa kanilang nagawang pagsuway, natapok nga po sa ating unang pagbasang napakinggan. Tayo, sa sinapupunan pa lamang, ipinaglilihi pa lamang, meron ng orihinal na kasalanan. Kaya nga po, meron tayong hilig sa pagkakasala. Kumbaga, malakas ang hatak ng pagkakasala sa atin dahil meron tayong original sin. Ito ay inalis naman ng Diyos sa pamamagitan ng mga merito ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo nung binyagan tayo. Kaya lang, nasa sa atin, nananatili pa rin sa atin ang epekto. Kumbaga, kung gagamit po tayo ng analogy, nahulog muna tayo sa balon. And then, iniahon tayo ng ating Panginoon. Si Maria, una bes, hindi nahulog sa balon. Kaya, again, getting this analogy, naiahon nga tayo sa balon, pero yung alam niyo yung sakit ng katawan, yung gas-gas. Ramdam natin yung epekto ng original sin. Si Maria, wala nun. Kasi sa una pa lamang, pinunotektahan na siya. Ang tanong ngayon ay, ano ang reaksyon natin sa katotohanan ito? Natutuwa po ba tayo? O baka naman nasasampit natin kahit sa isip yung tatlong popular na Tagalog expression or slang na ito? Una, yung, di nga. Pangalawa, di wow. Pangatlo, sana all. Unahin natin yung, di nga. Pagpapahayag ito ng matinding pagdududa, strong doubt or skepticism. Sa Ingles, para nating sinasabi, no way! Seriously? Sa totoo lang, dun pa lang sa una, pagpapahayag na yon ng matinding pagdududa at ng hindi paniniwala. Yan ba ang dapat nating isipin o sabihin sa Immaculada Concepcion? Sa dakilang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria? Huwag po natin kakalimutan ng Immaculada Concepcion ay hindi gawa ni Maria. Hindi niya ginusto ito. Ang may gawa nito ay ang Diyos. Ang may gusto nito ay ang Diyos. Ang Diyos, nasabi nga po natin, o narinig natin sa ating Ebanghelyo, sabi ng anghel, walang hindi mapangyayari. Walang imposible. Kaya kapag ginawa niya, ginusto niya, mangyayaring talaga. Kaya po mag-isip-isip tayo. Kung ang magiging reaksyon natin dito ay, di nga, dahil ang sinasabihan natin ay ang Diyos at hindi ang mahal na ina. Ang pinagdududahan natin ay ang Diyos at hindi ang mahal na ina. Ikalawa, di wow, ito naman ay nagpapahayag ng paniniwala. Pero, anong pakialam ko dyan? Ano ngayon sa akin yan? Di wow, who cares? So what? Hindi po pwedeng maging ganyan ang reaksyon natin. Sapagkat meron tayong dapat na pakialam dito dahil malaki ang kinalaman sa atin ito. Pinag-uusapan natin yung unang pagkakasala ng mga magulang natin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa pa rin ang hindi pa man ay solusyon na ng Diyos para dito. Anong sabi niya patungkol sa ahas? At
kay Eva, anong sabi niya? Binhi ninyong dalawa ay mag-aaway. At ang binhi ng babae, ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Yung babaeng tinutukoy dyan, certainly, hindi si Eva, kundi ang bagong Eva, si Maria. Ang binhi niya na si Jesus, ang dumurog sa ulo ng ahas. At malaking bagay dito ang Immaculada Concepcion. Dahil dumaan sa tamang proseso ng pagkakatawang tao ang ating Panginoon. Hindi po pwedeng maging binhi ng isang babaeng makasalanan ang magkakatawang taong Diyos. Kinakailangang malinis ang babaeng ito dahil sobrang linis ng Diyos. And therefore, the need for the Immaculate Conception. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo maging affected dito o wala tayong pakialam dito dahil malaki ang kinalaman nito sa kaligtasan nating mga tao. Ikatlo, sana all. Bagamat kung minsan, palambing natin sinasabi na parang positibo, madalas, ang ibig sabihin niyan, pagkainggit. Sana all. Na parang bang, gusto ko rin yan. Dapat meron din ako niyan. Na kung i-apply natin sa Immaculada Concepcion, ay para bang sinasabi rin natin sa ating Panginoong Diyos, bakit siya lang? Bakit kami hindi? Tuloy meron kaming hilig o hilig sa pagkakasala. Tuloy, ramdam namin ang epekto ng kasalanan. Total naman, walang imposible sa Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Di dapat lahat na tayo ginawa niya ganito. Mga kapatid, hindi po dapat na maging ganyan ang reaksyon din natin. Dahil, ang dakilang pribilehong binigay ng Diyos kay Maria ay naaayon sa misyon niya. Anong misyon niya? Siya ang magiging ina ng magkakatawang ng taong Diyos na si Kristo. Yun ang misyon niya. At wala nang ibang may misyon na ganon. Kaya, huwag kang mag-ilusyon. Tanging kay Maria ang misyon na yon. Kaya tanging kay Maria ang grasya ng pagkakaroon ng Immaculada Concepcion. Pero hindi tayo dapat mainggit. Dahil tayo rin naman ay may misyon. Iba-iba tayo ng misyon. At meron din tayong grasya mula sa Panginoon. In fact, pwedeng even before our conception. Yes! Bago pa tayo ipaglihi. Kasi di ba, ang conception ay hindi lang naman literal na conceiving sa womb. We also speak about conceiving, conception. Pagdating sa mga idea o plano natin, nagko-conceive tayo, nag-iisip tayo ng plano, ng ideas. Diba? Kaya nga dyan din galing yung salitang concept. Sa isip mo, ginagawa mo ng totoo. At ganyan ang nangyari sa atin. Basahin po ninyo ang Jeremiah 1 verse 5. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, doon patungkol kay Jeremiah, at patungkol na rin sa atin, before I formed you in the womb, I knew you. Naisip na kita. Bago ka pa ipaglihi, bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng nanay mo, naisip na kita. Naging totoo ka na sa isip ko. At may plan na ako para sa iyo. I set you apart and I appointed you. So hindi pa ako ipinaglilihin ng nanay ko, naisip na ako ng Diyos, magpapari ito. Hindi ka pa pinaglilihin ng nanay mo, naisip na agad ng Diyos, magiging anak ito ni ganito, magiging asawa ito ni ganito, magiging mayor ito, magiging engineer ito, magiging mother ito. At yun ba naman ay hanggang mission lang? Nang walang grasya upang magawa ang misyon? Ang Diyos ba naman ay nagbibigay ng misyon nang walang grasya upang magawa ang misyon? Kaya nga, if I'm not mistaken, si Jeremiah din yung nagsabi, paano ako? Yung pagkasalita ko, nauutal ako. Ang sabi ng Diyos, sino bang may likha sa bibig mo? Di ba ako?
Na parang sinasabi ng Diyos, Jeremiah, you are enough. Ako may likha sa iyo eh. You don't have to be someone else. Sana ganito ako, sana ganun ako para magawa ko ito. No, ako itong tumatawag sa iyo eh. Ako may likha sa iyo. And I have equipped you ng lahat ng kinakailangan mo para maging epektibo sa misyon na ibibigay ko sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong mainggit at huwag tayong magkumpara. Dahil may misyon din tayo at meron din tayong grasya. Therefore, sa pagdiriwang na ito, huwag nating sabihin, di nga, kundi, oo nga, kapani-paniwala, sapagkat ang Diyos ang may gusto, ang Diyos ay ang may gawa. Pero huwag lang tayong maniwala. Sabihin din natin, mahalaga ito sa atin. Huwag natin sasabihin, di wow, kundi, I care. May pakialam ako. Kailangan ko ito. May kinalaman ito sa kaligtasan ko. At huwag tayong magsabi ng sana all. Sapagkat sa simula pa lang, all lang talaga. Meron na tayong kanya-kanyang misyon at meron na tayong kanya-kanyang grasya. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka naman perfecto? Pero kung sa awat grasya ng Diyos, ginagawa mo ang best mo na maging pare sa mga tao, na maging nanay talaga o tatay talaga sa mga anak mo, na maging mabuting leader, maging mabuting madre, hindi ka man perfecto, sasabihin ng tao patungkol sa iyo, the best ka. Anong ibig sabihin ng the best? So parang almost perfect ka na. Kasi nga, may grasya. Kasi may grasya. Kaya kapatid, huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Kasi hindi ka ilalagay ng Diyos sa sitwasyong yan kung hindi mo makakayanan. Kung in the first place, ay wala siyang grasyang inilalaan. Yun ang sabi sa atin, ikalawang pagbasang napakinggan. Pinagpala tayo ng mga espiritual na biyaya. Ito ay dahil sa merito na ginawa para sa atin ni Kristo. At yung merits na yon, hindi pa tayo pinapanganak, meron na yon. May grasya. Kasi may mission tayo. Ito sana ang hiling natin biyaya upang ipagdiwang natin talaga ang dakilang kapistahan na ito ng paglilihi sa ating mahal na ina. Amen. Lagay natin ang ating hanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat anak niya. samo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, madalas kapag ako'y humaharap sa iyo, taglay ang mga kahilingan ko. Nandun ang pagod, nandun ang hirap, kung minsan nandun ang pagrereklamo. Sa bigat ng pinagdaraanan ko, dala ng katungkulan ko, sa pamayanan, lalong na sa aming mga sariling tahanan, bilang magulang, bilang anak na inaasahan ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga magulang. Hindi ko naiisip, hindi mo ko ilalagay sa sitwasyong ito, hindi ko kaya. Walang imposible sa iyo. At ako ay damay sa pagligtas na ginawa mo kay Maria, sa Immaculada Concepcion, sa ipinagdiriwang namin ngayon. Laging may grasya, hindi ka talaga magkukulang, hindi mo kami pababayaan. Tulungan mo itong mas lalo naming paniwalaan. Hallelujah! Walang imposible sa iyo. Kapag ginusto mo at ginusto mo ang misyon na ipinagkaloob mo sa akin, hindi kita kukwestiyonin. Hallelujah! Hindi ako nag-iisa. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin.
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, kung dedepende ka, hindi sa sarili mo, kundi sa Kanya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Para sa iyo, kapatid, ang pagdiriwang na ito, kung lalapit kay Jesus, lalapit kay Jesus. mapuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon at kapakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.